Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So pagpasok pa lang po ng taon na ito, ng bagong taon, napakarami naman pong anomalyang lumabas under Marcos administration. So kung inyo pong maaalala, bago pong matapos ang taon, nilagdaan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung ating national budget na umaabot po ng 6.4 trillion pesos. So doon sa budget na yon, marami pong pumupuna dahil nga masyadong malaking ibinigay na budget para sa DPWH kahit na ito talagang binalahura ng todo dahil sa flood control project na iniyabang nila na binuhusan talaga ng pondo pero binabaha pa rin po ang malaking parte po ng Metro Manila. Na supposedly dapat ang may malaking budget is yung DepEd, ginawan po ng paraan para mapalabas lang na malaki ang budget ng DepEd, iniligay po yung mga ibang budget na under po ng ibang department tulad po ng PNPA, yung Philippine National Police Academy, at ng PMA, yung Philippine Military Academy, isinama po doon sa DepEd para madagdagan po yung budget nila. So yun po yung pinalabas nila para lumaki lang yung budget ng DepEd, masapawan yung DPWH. Doon pa lang, nagkaroon na ng pambubudol. So, pinuna po yun, kaya po nagkaroon po ng pagbito si Pangulong Bongbong Marcos noong December. So, binawasan niya yung budget po ng ibang ahensya, particular po doon sa DPWH para lang masabi na binusisi po ng maayos yung budget po natin. Ngayon, pagkatapos pong pirmahan yan ni Pangulong Bongbong Marcos, nanghingi po si Congressman Ungab, pagpasok pa lang po ng January, so per session po ng Kongreso, nag-report kagad po si Speaker Romualdez at doon po nanghingi po ng kopya si Congressman Ungab ng bicameral conference report para po mabusisi kung tama po ba or kumbaga magkaroon ng transparency doon sa nangyaring report. At yun nga po, nakakuha po siya ng kopya at meron po siyang napuna. Kaya niya po ito ibinigay kay Pangulong Duterte para po pag-usapan kung ito ba nararapat o hindi. Kumbaga para i-verify lang sa sarili niya kung tama ba yung nangyaring allocation po doon sa national budget po namin. So, budget po natin. So, hindi lang natin yan kasi pera po ng taong bayan. Ngayon, sinasabi ni Pangulong Duterte na dapat walang bisa po yung ating national budget na batas dahil nga sa meron silang napansin o napuna doon sa bicameral report na maraming mga blankong portion doon. Siyempre, hindi naman po maliliit na amount yan. Hindi lang po milyon ang amount na hindi nakalagay doon sa mga sinasabi nilang mga blanco, kundi billion po ang mga nakalagay dyan. So, malaking halaga po yun. So, yun po yung pinuntuhan dito ni Pangulong Duterte na bakit pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung General Appropriation Act. Gayong may problema pala yung bicameral report na ginawa po ng Kongreso at ng Senado. Pero dito sa balita, parang sinasabi po ng mainstream media na sinabi daw ni Pangulong Duterte na bakit pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung bicameral report, yung batas na yun, kung may problema pala yung kumbaga may mga butas-butas o may mga blanco doon sa batas na yun. So, parang lumalabas ngayon na si Pangulong Duterte nagpapakalat ng fake news. So ito po yung pag-uusapan natin dahil para magkaroon po, mawala po yung misconception dahil nga ang pinalalabas nila na fake news daw yung sinasabi ni Pangulong Duterte na may mga blanco doon sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Appropriation Act, yung pinakabatas na mismo. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa po nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. At the same time, meron na po tayong TikTok account. Kung hindi ka pa po nakapollow doon at doon po kayo masyadong nagbababad, baka pwede naman pong pakipindot po yung follow tsaka po yung pa-heart na rin po ng mga video natin doon. So ito, panoorin na po natin itong balitang to. Wala mo ng bisa at hindi raw dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Napuna kasi niya at ng isa pang mambabatas ang umano'y mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. So yun po, malinaw. Yung bicameral report po, yung tinutukoy ni Pangulong Duterte, hindi po yung General Appropriation Act na pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Bali yung bicameral report, yung po yung pinaka-draft, pinaka-ugat po. Kumbaga yun yung doon nagsimula yung batas bago po ito iakyat sa Pangulo para pirmahan. So, kumbaga doon yun yung pinaka-final report. Yung bicameral report, yun po yung pinaka-draft po. So, siya yung pinaka-pundasyon ng batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6. Ayan po yung pinipirmahan, tignan nyo pong maigi yung pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay nakabookbind na. So yan po yung pinaka-final report na kumbaga yan na yung hard copy ng pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan na po yung pinaka 6.3 trillion pesos po ng national budget. So hindi po iyan yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ang tinutukoy niya is yung bicameral report na ginawa po, ni-ratify po ng Kongreso at ng Senado. Kasi po, ang bicameral report, alam naman po natin, di ba, na ang Kongreso, sila yung gumagawa. Sila yung may power of the purse. Sila yung naglalagay kung magkano po yung ibibigay na budget per department or kung anong ahensya man yan, kung sino yung mga nangangailangan sa gobyerno, sila yung nagbibigay ng allocation. So ngayon, itong Senado, ganun din naman po. Pero more on sila yung pinaka nagche-check kung tama ba. Kumbaga sila yung checking balance, sila yung gumagawa nun. So, i-verify po nila kung tama ba yung mga inallocate ng mga kongresista natin doon sa budget. Kaya nga, kung inyong matatandaan, hindi po pumirma si Senator Bato at si Senator Bongo dahil marami nga rin silang nakitang mga insertion. So hindi nila napansin yung blanco pero ang mga nakita nila yung mga insertion. Kasi yung insertion na yon hindi yun napag-usapan ng Kongreso at ng Senado. Kumbaga ito isinisingit na lang ng mga kongresista para hindi siguro kumbaga siyempre sa sobrang dami ng papeles doon, magbabaka sakali itong mga congressman natin na hindi ito mapansin ng mga senador at mailusot para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So ganyan po yung nangyayari diyan. Kaya yun po yung napuna nila Senator Bongo, ni Senator Bato de la Rosa. So kaya hindi sila pumirma doon sa bicameral report na yun. Kahit na si Senator Amy Marcos, na kapatid po ni Bongbong Marcos, hindi rin pumirma. Dahil meron siyang revelasyon doon sa ginawang bicameral report. Mamaya dadaanan po natin ang balita na to. Tuloy natin. 6.3 trillion peso 2025 national budget. Pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ayan batay daw po doon sa BICAM report na hawak niya. So hindi niya tinutukoy dito yung General Appropriation Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So dito ang binibira dito ni Pangulong Duterte yung ginawa po ng Kongreso at ng Senado. Hindi po yung pinirmahan ni Bongbong Marcos. So ito tuloy natin. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilugid blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw. Ngayon, ito, si Congressman Ungab, siya po yung nanghingi po ng kopya na yan kasi nga kumbaga sa panahon po ng lumipas, laging kumbaga nakakapagbigay kaagad ang Kongreso ng kopya ng bicameral report na yun. BICAM report na yan, doon na lang para maikli. Ng BICAM report, pagpasok pa lang ng unang session ng Kongreso after ng December 30.
So nagtaka siya after ng magkaroon ng session, wala pang ibinibigay na BICAM report sa mga kongresista. So doon nag-initiate na siya kay Speaker Romualdez na manghingi ng copy. So after niya makahingi ng copy, ito na nga po yung napansin niya. At the same time, meron pong K o karapatan o may karunungan din po na magsalita itong si Congressman Ungab dahil nga sabi rin sa balita, nagsilbi na rin siya bilang chairman ng appropriation sa administrasyon ni Pinoy at ni Pangulong Duterte. Yung po yung pwesto na inupuan ngayon ni Saldico bago siya sibakin. So, alam niya yung proseso kaya meron siyang karapatang magsalita kung ito ba kumbaga ito ba normal o hindi. So, base sa kanya, hindi normal na yung BICAM report may mga butas-butas, may mga blanco. Kaya ito pina-verify niya kay Pangulong Duterte dahil siyempre presidente. Ilang beses na rin pumirma niyan si Pangulong Duterte ng General Appropriation Act na yan. So, pinagsama nila yung kanilang kaalaman kung ito ba ay nararapat o hindi. Kaya ngayon, nakumpirma nila na hindi normal. So, kaya sabi ni Pangulong Duterte, dapat walang bisa yung batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos dahil yung pinaka-draft, di ba, yung pinaka-pundasyon ng General Appropriation, may mga sablay. Dahil nga butas-butas yun, para ka daw nag-iwan ng cheque o nagbigay ka ng cheque na blanco yung amount. So, bahala na yung bibigyan mo ng cheque kung magkano yung i-withdraw niya. So, parang ganun po yung nangyayari dito. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Nasyak. So, first time daw na nangyayari yan na may mga blanco dun sa BICAM report. Dahil nga 6 years siyang naupo biglang kay Pinoy bilang chairman ng appropriation. 6 years din siyang naupo sa administrasyon ni Pangulo Duterte bilang yung chairman ng appropriation. So 12 years siyang nanilbihan bilang chairperson ng ganyang appropriation na yan. So ito lang daw yung first time na nangyari na may mga blanco doon sa BICAM report. At pansinin nyo, yung mga blanco nakalagay doon sa Department of Agriculture. Yan po yung dating inupuan ni Pangulong Bongbong Marcos bago niya ito bitawan. Kung inyo maalala, di ba, ng pag-upo niya bilang presidente, siya yung humawak ng Department of Agriculture para daw mahinto yung smuggling ng bigas dyan sa departamentong yan. Ngayon, bakit mahalaga to? Kasi kung inyong maaalala uli, binakbakan po ng maraming netizen, mga ibang mga advocates din, yung budget doon sa DPWH. Dahil nga, imbis na bawasan yung pondo ng DPWH dahil nga doon sa flood control project na sablay-sablay, dinagdagan pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung budget ng DPWH. Na sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na may mga kongresista na kumukuha ng kickback, 'di ba, doon sa DepEd nung siya may hawak noon. So may kumukuha ng kickback. So posible rin na doon sa DPWH, meron din kumukuha ng kickback. At the same time, alam naman natin may kongresista na may hawak ng mga construction na bidder, yung mga construction materials, mga ganyan, yung mga gumagawa. May kongresista may hawak niya, may pinakamalaking kongresista na siya yung
nagdidikta kung kaninong contractor mapupunta, di ba? So dahil doon, nung binakbakan yan, so may ibinito si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, na portion ng budget ng DPWH para masabi lang na binusisi yung budget. So, nagkaganon, so lumaki yung budget ng DepEd kunyari dahil nga siningitan din ng ibang budget yun na dapat hindi isisingit tulad nga ng PNPA tsaka ng PMA. So, ngayon, ang ginawa nila ngayon dito sa BICAM report, binlangko nila yung nasa Department of Agriculture. Doon nila ngayon siguro planong isiksik. Kumbaga sa checking nga, di ba, blanco. Kaya nila binlangko yun, siguro para doon nila ilalagay yung pondo, doon sila kikikback kasi hindi na nila magamit yung DPWH dahil kumbaga sunog na yung DPWH eh. 'Di ba? So, gumawa ng ibang paraan yung mga tambaluslos na to. So, binlangko nila na nagbabaka sakali na hindi ito mapapansin. Siyempre sa sobrang dami ba naman ng papeles, kung tamarin nga naman basahin ng mga mambabatas, ng mga senador yung papel na yun, baka makalusot. Kagaya nung ginagawa nila sa insertion, 'di ba? Sinisingit nila sa gitna, sa medyo patapos na, para hindi na masyadong mabusisi. So, posible ganito yung ginawa nila rito. Minekos-mekos nila yung Department of Agriculture para diyan sila makakulimbat ng malaking pera. Tandaan nyo bilyon na ang pinag-uusapan dito, hindi na milyon. Kaya napakalaking pera po yung pwedeng mawala po sa kaban ng bayan natin dahil sa ginawa nitong mga tambaluslos na to. So, dito pala makikita nyo na talagang minamanipula na po yung budget ng Pilipinas. So, hindi na po ito nagagamit ng tama at talagang nagiging na to sa korupsyon. Sabi nga ni Katon Ying, garapalan na talaga ang korupsyon dito sa Pilipinas under Bongbong Marcos administration. So, tuloy natin. Nasyak nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. So malinaw dito, ang winawarningan ni Pangulong Duterte is yung Kongreso. Dahil sila yung gumawa ng batas na yan. Na ang pipirma lang naman si Pangulong Bongbong Marcos. So, trabaho po ng mga kongresista, ng mga mababatas natin, congressman, senador, yung paggawa ng batas. Si Pangulong Bongbong Marcos lang yung magpapatupad lang ng batas sa yung pipirma. Di ba? Malinaw na malinaw yun. Ngayon, kaya niya binabanatan dito yung Kongreso dahil doon sa mga blanco na yon. Pero pagdating doon sa general appropriation, meron nang nakasulat na amount. Ngayon, ang tanong nga doon, sino yung nagsulat? Sino yung nag-fill out noon? Sino yung nag-fill in nung mga amount na yon? Kasi, napaka-importante nun kasi ang Kongreso lang ang pwedeng magbigay ng budget. Silang isang ahensya na binigyan ng batas natin na maglagay ng budget. Tulad na lang doon sa pag-audit kay Vice President Sara Duterte. Parang ganun. COA lang po ang pwedeng mag-audit sa mga departamento ng gobyerno natin. Wala nang iba. So, ganun din yung nangyari rito. Kongreso lang ang pwedeng maglagay ng budget, ng amount doon at wala nang iba. Pero bakit pagdating doon sa general appropriation, may nakasulat ng amount doon sa mga nakablanko na yun na sinasabi ng mga tanso vlogger na may nakasulat naman Gaya rin na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tinawag niyang fake news itong kay Pangulong Duterte dahil nung pinirmahan daw niya yung GAA na yun, meron na nakasulat. So ang tanong, sino yung nagsulat? Yun ang dapat alamin natin. Tutuloy natin uli. Or recall the budget
and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Tingnan nyo sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, binusisi daw nila ng maigi yung budget na yan. So kaya nga daw nila ibinito yung sa DPWH. Tsaka dun sa ibang unprogrammed plan nila. So, parang lumalabas doon, pakitang tao lang yung sinasabi lang pagbusisi. Kasi kung binusisi nila yan, bakit hindi nila nakita yung BICAM report na may mga butas-butas? So, dalawa lang yan. It's either alam niya na may mga butas yan at sinabihan siya na hindi lalagyan naman yan pagdating doon sa sa General Appropriation Act, doon sa GAA. So, wag ka na mag-alala, Mr. President. Hoy, insan, wag ka na masyado mag-alala. Kami na bahala dyan sa pagsusulat kung magkano ang ilalagay na amount dyan. So, alam naman natin na itong si Pangulong Bongbong Marcos, kung mapapanood ninyo yung pelikula ni Senator Amy Marcos, di ba? Pinagagalitan ito ng kanyang ama dahil nga walang alam itong anak niya kundi mag-party-party lang. So, ibig sabihin, tamad. So, how come na paano niya nasabi na binusisi niya? So malamang pinabusisi niya lang dun sa mga economic manager niya na mukha naman sigurong baka nadiktahan din at sinabi masyadong paniwalain po ang ating presidente. O kaya nyo na yan, aprubahan nyo na yan para pagdating doon pipirmahan na lang niya. So ito pang isang nakakatawa kasi rito kay Pangulong Bongbong Marcos, na hindi naman dapat siya yung mag-react dyan sa general appropriation na yan. I mean, dun sa BICAM report na sinasabi ni Pangulong Duterte. Kasi ang binibira rito ni Pangulong Duterte yung Kongreso o yung mga mambabatas natin, both Senate and the Congress. Ngayon, bakit siya yung sumagot? So, pwedeng, alam niyo yun, talagang lang, itong si Pangulong Bongbong Marcos, defensive pagdating sa mga tao niya. Kasi kung matatandaan din uli ninyo, nung sumablay yung flood control project na iniyabang niya, imbis na kastiguhin niya yung DPWH, pinagtanggol niya pa. Sinabi niya na dahil daw sa climate change, kaya daw hindi umubra yung flood control project dahil hindi na raw yung akma sa mga ginawang project ng DPWH. At the same time, nasira daw yung flood control project dahil binangga daw ng barko. Siguro yun yung sinabi sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. Yun naman yung in-report niya. So, imbis na kastiguhin niya, siya pa mismo yung nagtanggol. Siya pa yung nag-abogado sa DPWH. Na ngayon din uli, nangyayari uli ngayon. Imbis na kastiguhin niya yung Kongreso at ang Senado, bakit merong mga blanco doon sa BICAM report na yun, siya pa yung unang nagtanggol at kinalaban, hindi naman kinalaban, at sinabihan niya na nagpapakalat daw ng fake news itong si Pangulong Duterte. So, mukhang minatutuwa sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatanggol dito sa budget, wala nang iba, kundi siyempre yung mga tambaluslos na hindi niya kailangan magpaliwanag dahil alam niya na ipagtatanggol siya ng kanyang presidente. Di ba? So, nakakalungkot na ang presidente natin, ang interes o yung pinagtatanggol hindi ang taong bayan, kundi yung mga nakapaligid sa kanya na nagbubulag-bulagan lang ang ating Pangulo tungkol sa korupsyon
na umiikot ngayon sa ating gobyerno. So, abangan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dito sa expose ni Pangulong Duterte tungkol dito sa ating budget, sa national budget natin na maraming anomalya dahil sa korupsyon na umiikot sa atin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.